Alright mga tol, pag-usapan po natin, no? Sabi nga po ay nagbigay na po itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang pahayag. Ukol po, no? Patungkol po ito sa viral video ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Napakahalaga po nito lalo na next week na po yata ang eleksyon. Makikilala po ng lubusan po ngayon ang mga Duterte, especially dito sa malinaw na ebidensya laban sa kanya, especially dito kay Pulong Duterte. Talagang viral po ito, no? Ayan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Ito pong nag-viral na video po ni Pulong Duterte at ang komento ng kanyang kapatid sa video po na ito. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Alright mga tol, sabi po dito, kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, maganda nang lumabas ang video ng kanyang kapatid na si Davao City Kong Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit at matinding pagbabanta bago ang May 12 midterm elections. Yan po balita na ito ay patungkol po rito sa viral video po ni Pulong Duterte ng pananakit. Especially, nalalapit pong eleksyon, makaka-apekto po ito sa kanilang political status o standing sa mamamayang Pilipino. Yan po muna, ay panoorin po muna natin balita bago tayo magkomento. Napanood na ni Vice President Sara Duterte ang bahagi ng CCTV footage kung saan nasangkot sa isang gulo ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Naging viral ang video kasunod ng ulat ng inihaing reklamong pananakit at matinding pagbabanta laban sa kongresista. Bagaman pinapa-authenticate pa ni Congressman Pulong ang video, pinapa-authenticate mga tol, CCTV. Play natin patuloy. Para kay Sara, mainam na ring lumabas ang footage bago ang midterm elections sa May 12. So, maganda nang lumabas siya ngayon. Para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ang pininingi na kandidato. Sa kabila nito, muling iginiit ng pangalawang Pangulo na bahagi ito ng pagpapabagsak sa kanilang pamilya ng PBBM administration. Ang mga abogado na anya ng kanyang kapatid ang bahala sa reklamong kinakaharap nito. Ano pa bang i-authenticate ton? Diba? Sa video po na iyon, yun po yung CCTV. Mamaya, ang makasuhan pa niyan ay yung establishmento. O saan po ba naganap yan? Parang medyo ano na po yata yun. Out of ano na. Hindi out of context out of the world na. CCTV, bihira po yan, no? Ang hirap po i-edit niyan. At makikita po yan maging sa pag-iimbestiga kung yan po ay tawag dito, yan po ay modified, ginalaw o ano man. Katulad po dyan. Anyway, siningit ko lang po yan kasi medyo hindi po natin mapipigilan mag-react pagdating sa ganyan. Medyo malayo na po sa realidad ang isang CCTV video na pumalya na sabing hindi po yan totoo. Maliban na kung ang usapin ay yung mga bilis o pinabilis o kinat, binawasan, gano'n. Pero yung pangyayari, ang hirap po niya, nalata po yan at meron pong pang-verify, pang-authenticate ng AI. Kalayaan naman po nilang ipa-authenticate yan o anything na katulad yan. Pero sa akin, no doubt, yan po yung totoo. No? Kayo ba? Diba? Clearly, atake lang talaga siya. Atake lang talaga siya. Sige. Play natin patuloy. Para sa paninira, nasay semba na papagsakit yung kalaban nila sa politika.
Samantala, hindi naman sang-ayon ng isang House Assistant Majority Leader sa paniniwalang ito ni VP Sara. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi pamumulitika ang paghingi ng pananagutan sa isang public official na nasasangkot sa matitinding kontrobersya. Para sa palagay ko, it's yun yung naging default reaction ni Vice President Sara whenever there's an incident involving her and some of her close associates. Puro politika na lang ang sinasabi, or the administration is behind this or that. The administration is behind this or that. It's just a matter of holding public officers into account. Gate din ng kongresista. Okay guys, so dun sa part na yan, no, alata naman talaga na totoo, tunay po yung sinasabi po nito ni Kuya na hindi ko kasi alam ano ba yung ano niya. Siya po ay sa House of Representative ba? O yan, Majority Leader Lanao del Sur 1st District na si Zia Alonto Adjong. Ayon po sa kanya ay puro ganyan na, default na yung sagot. So ang hirap isipin na ito po ay pagmumulitik lamang. Ito po ay sabi nga niya pag ano na dito, pagkakaroon na ng hustisya tungkol sa ginawa po Some of her close na pag-aabuso ng isang public official. associates. Puro politika na lang ang sinasabi, or the administration is behind this or that. It's just a matter of holding public officers into account. Yun, no? Accountable, may obligasyon ka sa yung mga ginawa, may pananagutan ka. Hindi siya pamumulitika. Parang wala po tuloy pinaglayo talaga ito no? Sa tawag po dito kay ex-President Duterte na pinadala po sa Hague. Yun po ay pananagutan din po talaga yun sa international community, especially may mataas na katungkulan at part tayo ng international community. Gate din ng kongresista kung sakaling may mga biktima ng umano'y pang-aabuso na maghahain ng reklamo laban kay Congressman Duterte, aaksyonan ito ng House Committee on Ethics. Rosalie Cruz. Dapat lang na aksyonan po iyan, no? Dahil kung yan po hindi aksyonan, malino po na totoo po yung sinabi po ng isang senatorial aspirant na si Ernesto Arellano po ba yun yung pangalan, na mahirap kaya nga po pinadala sa Hague yung ating dating Pangulo sapagkat dito ang pag-usad ng kaso po sa ating bansa ay napakalaki ng tsansa na meron pong intimidation, na i-intimidate yung ating mga kababayan, especially na sangkot o kabilang involved dun po sa kaso ng EJK at mga konektado pa pong bagay dito, dahil natatakot na maglahad. Dahil dito sa Pilipinas, alam po natin matindi po ang korupsyon, matindi maging ang mga karapalan po no? Meron pa nga daw, kung di ako nagkakamali, isang pulis Davao na sangkot din sa mga ganitong issue ng EJK, nasa ibang bansa kumukuha pa ng asylum. No, kung di po ako nagkakamali, no, ayon din po yan sa sinabi pong pahayag ni Ernesto Arellano, isang aspirant, senatorial aspirant. So yun lang, no? Sa video po na ito, anong masasabi mo na ito po ay isa lamang pamumulitika ayon po kay Sara Duterte? Para sa akin po ay malabo po yan. Kapag ka mayroon pong kaso, mayroon po talagang malinaw, matibay na ebidensya, napakalayo pong iyan ay pamumulitika. Darating po talaga yung time na mahahayag po yung katotohanan Kung ano po klase ang mga tao, 'di ba? Wala pong maitatago. Unless magbago, unless hindi na sila ganoon. Pero sa nakikita po natin, wala pong pinag-iba yan sa panununtok ni Sara noon. 'Di ba? At tingin niyo malabong mangyari yon kay Pulong Duterte. Ito nga, babae, 'di ba? Nanuntok. Ito pa lalaki. Para sa akin po, personal opinion ko, 99.9% yan po ay legit
At sila po, sabi nga po ng iba sa comment section, sila po sumisira ng kanilang sariling pangalan. Sabi po dito ni Rodel Govorizuk, ganyan ang idolo ng mga utak ni Divis. Yung mga Duterte supporter daw, ganyan ang utak ninyo daw. Payag ba kayo nun? Siyempre, kung nag-iisip ka, kahit Duterte supporter ka, magbabago ka, 'di ba? Mahihiya ka naman kung ang gusto mong ipaglaban yung gumagawa ng kamalian. Sila ang sumira sa pangalan nila. Sabi ng isa, wala nang maisagot kundi pamumulitika mula noon hanggang ngayon. Tama po kayo, medyo masakit sa ulo. Mahilig sa babae, mga Duterte, boys and girls. Duterte malakas, si BBM malakas din mag-cocaine. Diba? Ang lalayo na po ng kanilang mga pinag-usapan. Gawain mo yan, manira, kaya lahat babalik talaga sa inyo. Sabi ng isang comment. Sa totoo, hindi naman nawala naman ako, hindi ito paninira at isa pong sitwasyon kung saan ikasisira po talaga nila dahil yan po pangit na imahe, lalo na't papalapit na election, no? At meron po yung mga testigo. Alangan namang isugal mo yung sarili mong establishmento o business o buhay mo para lang sa politika, 'di ba? Sa bansa po natin, yung mga i-influence at may mga pera, yan po yung kinatatakutan ng mga tao. Pero ito lumalabas, ibig sabihin hindi yan basta politika, meron pong realidad yan. And lahat po nang yan ayon naman po sa aking opinion. Ikaw, ano masasabi mo sa opinion tuloy sa video po na ito? Comment down below, pag-usapan po natin patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.